Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Matataas na opisyal ng DPWH sa Davao Occidental at kontraktor ng farm-to-market roads inireklamo ni DA Secretary Kiko Laurel sa Ombudsman. Akusasyon ni Senator Pia Cayetano na walang nangumusta mula sa mga dating kasama sa mayorya, itinanggi ni Senator Erwin Tulfo. Pagbasura ng Korte Suprema sa hiling na TRO ni Senator Bato de la Rosa, may tuturing na pagkilala sa warrant ng ICC ayon kay dating IBP President Egon Cayosa. Isa, patay, dalawa nawawala sa gumuhong sanitary landfill sa Davao City. Naturalization ni Benny Boatwright para sa Gilas, Pilipinas, isinusulong sa Senado. At Christine Reyes, engaged na sa dating chairperson ng National Youth Commission na si Gio Tingson. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Inireklamo ng Department of Agriculture o DA ang ilang matataas na opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga kontraktor sa Davao Occidental. Ito ay sa gitna ng maanumalya umanong farm-to-market road project sa probinsya na binayaran ng 94 million pesos. Pero hindi pa umano tapos. Una sa balita si Val Gonzales. Patong-patong na mga kasong katiwalian, malversation, falsification of public documents, grave misconduct at serious dishonesty ang kinakaharap ng mga matataas na opisyales ng DPWH sa Davao Occidental dahil sa multi-milyong pisong ghost projects. Buntong-buntong mga dokumento at mga ebidensya ang dala ng mga abogado ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na naghain ng kaso sa Office of the Ombudsman ngayong araw. Sabi ni Secretary Laurel, 8 mga farm-to-market road projects na may kabuang halaga na humigit kumulang 74 na milyong piso ang nasayang sa pondo ng gobyerno dahil ang mga ito'y pawang mga multo o gawa-gawang mga proyekto. Pinuntahan ko mismo yung earlier or late last year. At wala talaga. Zero. Wala kang makita. No structure? Ghost project? Meron siyang daanan, panglakaran na dirt, no? Na mukhang dinadaanan lang ng pao, tricycle, pero talagang walang semento, walang bakal, wala lahat. Kabilang aniya sa mga proyektong ito ay sa Barangay Kaburan sa San Jose Abad Santos na binayaran ng mahigit 11 milyong piso at halos 12 milyong piso. Proyekto sa bayan ng Kulaman, Dato Danwata, Demolok, Tikal at Manuel Peralta na pawang binayaran ng gobyerno ng halagang mahigit 10 milyon hanggang halos 15 milyong piso. Sabi ng kalihim, lahat ng mga proyektong ito ay walang aktual na validation ng ahensya. Kabilang sa mga inirereklamo ay kinabibilangan ni na District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer Joel Lomogdang, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, QA Officer Jafel Paunilyan, Acting Finance Chief Sir Ryan Obungen at mga private contractor na sina Leonila Orhel ng RDF Construction, Maligama Medtamak ng Masulot Construction at iba pang mga kinatawan ng 8 iba pang mga construction companies. Iginiit ng kalihim, peke ang mga isinumiting Statement of Works Accomplished, Certificate of Payments, Project Status Report at Disbursement Vouchers. Sabi ng mga abogado ng DA, tahasang paglabag ito sa Article 217, 171 at 172 ng Revised Penal Code at Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nangako sang kalihim,
Natutugwisin pa ang lahat ng sangkot dahil ang pondo ay para sa magsasaka at hindi para sa bulsa ng tiwaling mga opisyal ng gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi nakapag-backread ng group chat matapos maging emosyonal ni Senator Pia Cayetano kahapon dahil sa tila hindi pangangumusta ng minorya sa nangyaring gulo sa Senado. Nilinaw ni Senator Erwin Tulfo na nagpabot sila ng pag-aalala. Makikita umano sa kanilang GC sa isang social media app na siya'y ipinagtaka ni Tulfo kung hindi ba ito nabasa ni Senator Cayetano. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Maring itinanggi ng mga dating kasamahan ni Senador Pia Cayetano sa majority nung panahon ni dating Senate President Vicente Tito Sotto III na walang nangumusta sa kanila nung gabi na nagkaroon ng putukan sa Senado. Ayon kay Senador Erwin Tulfo, may kopya siya ng kanilang group chat sa WhatsApp na nagpapakita na kinumusta sila ng mga dating kasamahan sa mayorya, kasama sina Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Sherwin Gatchalian. Sabi ni Tulfo, ang kanyang message ay pinadala niya 9:57 ng gabi. Sumagot si Senador Camille Villar na kasama sa grupo na ngayon ng bagong majority na nasa Senado noong panahon na yon at sinabing, "Thank you, we are all okay." Nagtataka si Senador Erwin kung bakit hindi nabasa ito ni Senador Pia kaya't ganun na lang ang kanyang hinagpis sa Senate plenary kagabi. Bagamat naintindihan umano niya ang pakiramdam ni Senador Pia dahil sa trauma na kanilang pinagdaanan. Pinasinungalingan ni Tulfo ang akusasyon na alam ng minority ngayon na may gulo kaya sila maagang nagsialisan dahil Martes ay nabisuan sila na may All Senators Caucus, ngunit noong Miyerkules ng hapon ay binago ng opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at sinabing majority caucus na lang dahil pag-uusapan ang mga committee chairmanships kaya't maaga silang umalis. Para kay Senador Erwin, hindi maaring basta nilang palampasin ang nangyari't kailangan itong maimbestigahan. Pabor siya na gagawin ito ng Senate Committee of the Whole dahil napakaraming committee ang sangkot. Matatandaan na kagabi ay matinding pag-iyak ang ginawa ni Senador Pia dahil wala man lang daw nang umusta sa kanila nung gabi na nagkaroon ng putukan sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Implied recognition o maituturing ng pagkilala ng Korte Suprema sa warrant ng International Criminal Court o ICC ang hindi nito paglalabas ng temporary restraining order. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni dating Integrated Bar of the Philippines President Attorney Domingo Egon Cayosa na agad-agad maglalabas ng TRO ang SC kung sa tingin nito ay hindi balido ang warrant. Bagamat hindi pa umano na ilalabas ang kabuuan ng desisyon, ay kumpiyansa siyang napagdiskusyonan nito. Kaya nga hindi nag-issue ng TRO kasi that's the premise dun sa hindi pag-issue ng TRO. Kasi kung hindi kinikilala ng Supreme Court yung ICC jurisdiction o yung warrant of arrest, di nag-TRO na sana sila. Naglabas ka Mayroon agad. ako kasi silang mga naunang desisyon na kinikilala naman yung ICC. continuing jurisdiction ng ICC at yung residual obligation ng gobyerno natin na makipag-cooperate sa ICC. Una rito ay binasura ng kataas-taasang hukuman ang hiling ni Senator Bato de la Rosa na TRO laban sa pag-aresto sa kanya. Nakatakda namang maghain ng motion for reconsideration ang kampo ng senador. Bumuelta ang Philippine National Police o PNP sa akusasyon ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na spliced umano ang mga isinapublikong CCTV noong nangyari ang gulo sa Senado. Pagdidiin ng pulisya, authentic, naka-timestamp at direkta sa source ang mga nakuhang video. Naritong report ni Edniel Parosa. Pumalag ang pambansang pulisya sa akusasyon ni suspended Senate Sergeant-at-Arms Mau Aplasca na spliced ang mga inilabas itong CCTV footage ng Senado. Kaugnay pa rin ito na investigasyon sa gun-related incident sa mataas na kapulungan noong Mayo 13 sa pangunguna ng Criminal Investigation and Detection Group. Sa isang pahayag na inilabas kay umaga, sinabi ni Nartates na authentic, naka-timestamp at direkta sa source ang mga footage na hawak ng pulisya. Depensa ito ni Nartates,
para umano sa mga investigador na nagbuhos ng oras at kakayahan upang makalap ang mga ebidensyang ipinasa kalaunan sa Department of Justice. Nagresulta ito sa rekomendasyon ng CIDG na makasuhan siya Plascat 2 iba pang tauhan ng OSA na lababag umano sa rules of engagement na paggamit sa baril. Tiniyak naman ng Top Cop na nararatiling bukas ang pulisya sa mga independent expert validation at technical review. Ito ay upang mapreserba umano ang tiwala ng publiko sa nagpapatuloy na investigasyon sa nangyari sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ako si Adniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magkakaroon umano ng no election at 3-term expansion ang kasalukuyang administrasyon. Yan ang ibinulgar ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Ayon sa kanya, ito raw ay isang panabla kung saan hindi o kung sakaling hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang pahayag ng senador tinutukan ni Jackie Resho. Ibinulgar ni Senator Amy Marcos na may nilulutong no election at 3-year term extension ng kasalukuyang administrasyon. Sa panayam sa programang Damdaming Bayan, sinabi ni Senator Amy na ito ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly o pagpapalit ng konstitusyon. Ito anya ay panabla sakaling hindi lumusot ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinakailangan daw, eto yung meeting ng liderato noon ng Senado, ng liderato ng Kongreso, ng mga administrasyon cabinet officials at iba pang negosyante na kinakailangan daw kung hindi daw lulusot yung impeachment kasi wala kang boto sa Senado, baka tapos mananalo pa si VP Sara sa 2028, ang gagawin na lang talaga papalitan ang konstitusyon, dadagdagan ng 3 taon ang kasalukuyang kongresista at pati na rin ang Pangulo. Ikakasana nila ang CONAS saan ang eleksyon ay para na lamang lokal na posisyon. Extension, no L, extension ng 3 taon. Tapos, papalsan pa daw yung edad ng Pangulo. Gagawin daw 50 years para hindi makatakbo at disqualified na si VP Sara. Samantala, tiniyak ng senadora na solid ang 13 miyembro ng Senate Majority. Ayon kay Senator Marcos, sadyang ginugulot kinakasuhan lamang umano sila dahil sa kanilang manipis na bilang. Hindi dahil naghuhudas yung ilan sa amin, kundi dahil talagang kinakasuhan ng lahat. Yun ang problema. Talagang tinatakot, mayat-mayat may tumatawag na cabinet member, mayat-mayat may bigating mga negosyante, ang dami na nakisawsaw. At nakakatakot talaga. At higit sa lahat, syempre, kakabahan ka talaga pag may sumusunod sa'yo, katulad ni Robin, ayan, si Bato. Sino ba naman hindi kakabahan? Sang katutak na buntot ang sumusunod kahit saan ka pumunta. Kasunod ng palitan ng liderato ay nagkaroon din ng reorganization ng Senate Committee leadership. Gaya ng pagkakatalaga kagabi ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee, Senator Robin Padilla bilang chairman ng Constitutional Amendments and Revision of Codes Committee, at Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Justice and Human Rights. Habang napanatili ni Senator Marcos ang chairmanship sa Foreign Relations Committee at chairperson naman ng Environment, Natural Resources and Climate Change Committee at Government Corporations and Public Enterprises Committee si Senator Camille Villar. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resho ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpahayag ng ilang manufacturer ng pangunahing produkto sa Department of Trade and Industry ng kahilingan na itaas ang kanilang mga presyo. Bunsod ito ng epekto ng tensyon sa Middle East na nakakaapekto sa pagtaas ng kanilang logistics costs. Magbabalita si Dustin Bayog. Nakaamba ang pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing produkto sa bansa sa gitna pa rin ng epekto ng gulo sa gitnang silangan. Ito ang babala ng Department of Trade and Industry o DTI kung saan maraming manufacturer na ang humingi ng approval sa pamahalaan upang magtaas ng presyo. Ayon sa DTI, nasa 32% ng mga produktong kanilang minomonitor ang nagpahayag na ng kahilingan na magtaas ng presyo. Pinakahalimbawa rito ang manufacturer ng madalatang sardinas na damang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pagbiyahe ng kanilang mga produkto upang i-export. Sa katunayan, kalahati na lang sa kanilang mga shipping fleet ang operational dahil sa mataas na presyo ng petrolyo kung kaya prioridad na lang muna ang domestic supply. Nagpayag din ang mga manufacturer ng instant noodles na nais din nila magtaas ng presyo.
Pero ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, hindi ganun kalaki yung tataas sa presyo kung sa less than 10% lamang ng suggested retail price o SRP ang inihang petisyon ng mga manufacturer. Paglilinaw din niya na under review pa ang kanilang petisyon bago ilabas ang updated retail price list ng mga produkto. Inaasahan naman na natitirang 68% ng mga pangunahing pangangailangan at commodity ay magiging stable pa rin ang presyo ayon sa DTI. Kasama sa mga minomonitor ng DTI ang ilang goods gaya ng canned meat, kape, processed milk, pampalasa, sabon, asin, tubig at tinapay. Samantala ngayong papalapit naman ng balik eskwela, wala pa nakikipag-ugnayan sa DTI ang ilang paggawaan gaya ng notebook at lapis para sa balak din na price increase. Umaasa si Roque na hindi rin muna sila magtataas ng presyo para makaiwas sa dagdag gastos ng mga consumer. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, inihain na sa Senado ang mga panukalang batas na naglalayong gawing naturalized player si San Miguel Beerman Benny Boatwright para makapaglaro sa Gilas, Pilipinas. Narito ang report ni Matchpoint, Mili Borja. Suportado ng ilang senador ang panukalang naturalization ni San Miguel Beerman import Benny Boatwright matapos in-sponsor ng mga mababatas ang House Bill 6639 na layong kilalanin siya bilang ganap na Pilipino. Kabilang sa mga sumuporta sa plenaryo sina Senator Francis Pangilinan, Senator Jingo Estrada, Senator Pia Cayetano at Senator Bongo na nagpahayag ng kanilang pag-endorso sa naturang panukala. Ayon sa ulat, dumalo mismo si Boatwright sa sesyon ng Senado habang tinalakay ang kanyang naturalization bill na layong maiproseso bago ang 2026 Asian Games sa Japan. Si Pangilinan, na chair ng Senate Committee on Justice and Human Rights, ay nagsabing malaki ang magiging ambag ni Boatwright sa pambansang kupunan. Suportado rin ni Senator Jingo Estrada ang panukala at iginiit ang kahalagahan ng pagpapalakas sa mga atleta upang maging mas competitive ang Pilipinas sa international stage. Samantala, kasabay ng Boatwright Bill, tinalakay din sa Senado ang hiwalay na panukala para naman sa naturalization ni Phil-Am wrestler Matthew James Ramos na layong palakasin din ang National Sports Program ng bansa. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na ito mga balitang dapat ninyong abangan. Pagputol ng mga puno sa bahagi ng Quirino Avenue, nagpapatuloy. Sa MBC TV Global, global health emergency sa sakit na Ebola virus maaari pang tumagal ayon sa World Health Organization. At sa showbiz spotted P-pop group na MNL48 disband na matapos ang 8 taon. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpuputol ng mga puno sa kahabaan ng Quirino Avenue para bigyan daan ang isasagawang Southern Access Link Expressway o SALEX project. Depensa naman ng DENR-NCR, mapapalitan ng mga pinutol na puno alinsunod sa kasunduan nila ng San Miguel Corporation. Narito ang report ni Tina Nolasco. Bilang na ang mga araw ng mga natitirang puno ng Nara at Mahogany sa kahabaan ng Quirino Avenue mula San Marcelino hanggang Roas Boulevard sa Maynila, nakasama sa kabuuang 617 na punong puputulin para bigyang daan ang nakatakdang konstruksyon ng halos 4 na kilometrong Southern Access Link Expressway o SALEX na kukonekta sa Metro Manila Skyway Stage 3 sa ating panayam sa ilang residente at motorista dito sa kahabaan ng Quirino Avenue. Mula pa umano noong nakaraang linggo, nagsimula ang pagpuputol ng puno sa lugar at hindi sila naabisuhan kung para saan ito. Pinagtataka rin ni Kuya Ray, isang driver na madalas kumakain at nagpapahinga sa isang karinderya sa kahabaan ng Quirino Avenue, kung bakit ngayon pang panahon ng tag-init na pinutol ang mga puno na nagsisilbing lilim sa lugar. Pakinggan natin. Baliktad kung kailan tagaraw, saka puputulin. Saka ba't nila puputulin? Tagal-tagal na nito dito Dapat putulin nila yung mga magnanakaw sa Senado, hindi itong puno
Ayon naman kay Ms. Joanna Norcio Ricafort, spokesperson ng Manila Department of Environment and Public Services, may permit mula sa DENR-NCR para sa tree cutting at earthballing, dumaan sa public scoping at multi-stakeholder consultation at 9 hanggang 10 barangay ang lumagda sa Certificate of No Objection para sa nasabing hakbang. Papalitan din anya ito ng 50,700 seedlings na itatanim sa mga tutukuing panglugar sa Maynila alinsunod sa kontrata na nilagdaan ng San Miguel Corporation at DPWH para sa Salex Project. Tiniyak din ni Ricafort na mahigpit nilang babantayan ang commitment ng SMC na papalitan ang mga aalising puno sa nasabing lugar. Pakinggan natin si spokesperson Ricafort. So, ang mensahe lang po namin sa public is makakaasa po na kayo na ang City Government of Manila ay patuloy po na magmo-monitor sa atin pong Salex project dito po sa Quirino Avenue at sisikapin po namin na ma-monitor po sila at makita po at ma-implement po nila yung kanilang commitment na tree replacement program for this project. Mula rito sa Quirino Avenue, para sa MBC TV Network News, ito si RH9 Tina Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bago ang nagbabadyang tag-ulan, puspusa na ang isinasagawang paghahanda ng Department of Public Works and Highways o DPWH lalo na sa mga bahaing lugar. Ang mga preparasyon ng kagawaran ihahatid ni Kyle Bulias. Pinapaspasan na ng Department of Public Works and Highways ang kanilang mga paghahanda bago pa man dumating ang panahon ng tag-ulan. Ayon kay Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na gawin ang lahat ng maaari nilang gawin para maibsan ang epekto ng rainy season, lalo na sa mga bahaing lugar. Kabilang sa mga paghahanda ng DPWH ang pagsasaayos ang drainage system sa bahagi ng Araneta Avenue sa Quezon City na ininspeksyon din ng Pangulo kamakailan. Sabi ni Dizon, tinatayang matatapos ang proyekto sa susunod na linggo na inumpisahan noon pang Enero. Bukod sa pagpapaganda ng drainage system, nagsagawa rin ng dredging operation sa San Juan River at ang paglalagay ng mga mobile tank para maiwasan ang pagbaha sa lugar. Aniya, mabilis kasing tumaas ang tubig dito kahit nakakaunting pag-ulan lamang ang nararanasan. Binigyang diin naman ni Dizon na ang kanilang ginawa ay hindi sapat kung hindi na pangkaraniwang pag-ulan ang mararanasan sa lugar tulad na lamang na paghugupit ng Bagyong Ondoy. Paliwanag ng kalihim, kailangan din ng iba pang mga proyekto laban sa baha tulad ng paglalagay ng mga detention basin. Hindi lang po iisa ang solusyon sa baha. Sabay-sabay po dapat ginagawa yan. Yung pag-improve ng drainage, yung pagdedredge, paglilinis ng basura, tapos yung mobile pump para po mabilis na ilabas ng tubig, ilabas ng bomba yung tubig na nasa kalye. Ang next na gagawin natin dyan, na nakikipagtulungan tayo kay Mayor Joy Belmonte, is naghahanap tayong tinatawag nilang mga detention pond o detention basin. Yung pag-iimbakan ng tubig. Na bago imbes na lahat pumupunta lahat sa San Juan River, meron munang temporary na pag-iimbakan na pupuntahan yung tubig. Kasi kapag yan Ondoy type event, katunying ka, Jerry. Tapos, dire-diretso yan sa San Juan River. Kahit anong pang gawin natin, talagang mapupuno yung San Juan River. Kaugnay nito, nag-inspeksyon din si Dizon sa Arayat, Pampanga para silipin ang lagay ng mga flood control project sa lugar at ang progreso ng mga isinasaayos na proyekto. Sa Davao City, pinasisilip na ni Dizon sa Regional Director ang nangyaring pagbaha sa lugar nitong weekend. Inumpisahan na rin ng DPWH ang pagtatayo ng temporary bridge para sa Gumuhong Kaliawa-Mandug Bridge kung saan inaasahang matatapos ito makalipas ang 2 hanggang 3 linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Deklarado ulit ang yellow alert sa Visayas Grid sa ika-4 na araw ngayong linggo. Ayon sa Department of Energy, magsisimula ito mamayang alas 4 ng hapon na tatagal hanggang alas 8 ng gabi.
Pumalo na sa 2,479 megawatts ang peak demand sa grid pero 2,670 megawatts lang ang available sa capacity nito. 10 planta ang nasa forced outage mula entrada nitong Mayo habang 14 ang nag-ooperate sa limitadong kapasidad. Dahilan ng pagnipis ng kuryente ang unavailability ng ilang malalaking coal plant sa Visayas at ang mataas na demand. Para sa ating ulat panahon ngayong araw ng Huwebes, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa Luzon at Visayas na nagdudulot ng mainit at maalinsangan na panahon. Sa latest satellite image ng PAGASA, magiging maaliwalas ang papawirin sa malaking bahagi ng bansa. Asahan naman ang tsansa ng pag-ulan, dulot naman ng localized thunderstorm sa hapon at gabi. Bukas, asahan naman na makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil sa epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa bansa. Samantala para sa ating heat index ngayong araw, asahan ang aabot sa 42 degrees Celsius ang damang init dito sa Metro Manila. Habang pinakamataas naman na madadamang init sa Sangley Point, Cavite City na aabot naman sa 46 degrees Celsius ang heat index. Usapang trivia naman tayo. Minsan ba ay naranasan mo na ang kumagat ng ice cream at sumunod dito ang biglang pagsakit ng iyong ulo na para bang tumigil ang iyong mundo? Ito tinatawag na brain freeze na karaniwang nararanasan ng mga taong mahilig sa malalamig. Pero alamin na this, ano nga ba ang paliwanag sa likod ng brain freeze? Ang brain freeze ay isang phenomenon kung saan biglang sumasakit ang ating ulo kapag binilisan ang ating pagkain o pag-inom ng mga malalamig. Nangyayari ito dahil sa biglaang pagkokontract o pagkipot ng mga blood vessels sa loob ng bibig at itaas na bahagi ng lalamunan. Nagtitrigger ito ng signal sa bandang ulo na para bang may nagiinit na bahagi na siyang dahilan ng biglaang paghapdi. Karaniwan itong nararamdaman sa bandang noo, sentido o gitnang bahagi ng ating ulo. Pero ang brain freeze ay madalas panandalian lamang at nawawala rin sa loob ng ilang segundo hanggang 1 o 2 minuto. Samantala para maiwasan ang brain freeze, mas mainam na dahan-dahanin ang ating pag-inom o pagkain ng mga malalamig na pagkain at inumin tulad na lang ng ice cream. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik para siguradong alam na this. Sa kapapasok lang ho na balita, kinumpirma ng Department of Justice na maaari nang ipatupad ng National Bureau of Investigation ang inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Bato de la Rosa. Antabayanan ang detalye ng balitang yan maya-maya. Samantala, inaasahang magtatagal pa ang idineklarang global health emergency ng World Health Organization o WHO laban sa Ebola dahil sa patuloy na pagtaas ng mga kaso nito sa Republic of Congo. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Switzerland, iniulat ng World Health Organization o WHO na posibleng tumagal pa ang Ebola outbreak at maging global health emergency. Patuloy pa rin kasi ang pagtaas ng bilang ng kaso mula na magsimula ang pagkalat ito sa Republic of Congo, kung saan kasalukuyan nasa 600 suspected case na ang nitatala habang halos 140 katao nang namatay. Dagdag pa ng organisasyon, posibleng aabutin pa ng 9 na buwan bago tuloy maipamahagi ang mga bakuna at gamot para sa mga pasyente. Samantala, balita naman mula sa Iran, nagbabalang Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps na mas palalawakin pa nila ang giyera sa labas ng reyon sakali muli magsagawa ng pag-atake ang Amerika at Israel. Ito'y matapos ang pagbabanta ni US President Donald Trump na aatakin nito ang Tehran sakali muli itong tumanggi sa panibagong ihaing peace deal.
Ayon naman sa Iran, asahan ang posibleng pag-atake nila sa mga lugar na hindi inaasang maaring targetin o bombahin ng kanilang hukbo. At sa iba pang balita, matapos na naging pagbisita ni Trump sa China, sunod naman na pagkita si Russian President Vladimir Putin kay Chinese leader Xi Jinping sa Beijing para sa isang joint summit. Sa naturang pagpupulong, una kaagad nagkasundo ang dalawang leader sa pagtutol sa Golden Dome Missile Defense Shield ng Amerika na alay isang irresponsableng nuclear policy. Ito raw ay dahil sinisira nitong balanse sa pagitan ng offensive at defensive capabilities ng mga bansa na posibleng magdulot ng mas matinding tensyon at banta ng nuclear conflict. Gayunpaman, isa pa sa naging agenda ng bilateral meeting ay ang kagustuhan ng Russia sa China para sa panibagong pipeline na siyang bigo naman nila mapagkasunduan. Sa tulong kasi nito ay mas madodoble pa ang dami ng natural gas na may bebenta ng Russia sa China. At yan naman nakakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nalungkot ang fans ng P-pop girl group na MNL48 matapos kasi ang 8 taon, inanunsyo na ang pag-disband ng grupo. Ang final project ng girls silipin sa Showbiz Report na ito. Hanggang ngayong Mayo na lang ang mga aktibidad ng P-pop girl group na MNL48. Matapos kasi ang 8 taon, inanunsyo na ang disbandment ng grupo. Batay sa inilabas na pahayag ng kanilang agency, matapos ang maingat na pagsusuri mula sa kanilang management structure, operations at iba pang bagay, inamin itong magiging mahirap na para sa kanila na ipagpatuloy ang mga aktibidad ng girls sa hinaharap. Kasabay naman ang pasalamat sa patuloy na suporta ay humingi rin sila ng tawad sa fans. At bago nga ang tuluyang pamamaalam bilang grupo, inilabas na rin nila ang huling proyekto, ang music video ng Pag-ibig Fortune Cookie. Come on, baby. Bakit ang sakit ko? O pag-ibig, fortune cookie. Kinabukasan, maganda ang sinasabi, oh. Hey, hey, hey. Magunita na Hunyo noong nakaraang taon nang magbukas pa ito ng audition para sa 5th generation ng grupo. Taong 2018 nang mabuo ang MNL48 na itinuturing din bilang isa sa mga pioneer ng P-pop. Sister group nila ang Japanese group na AKB48. Samantala, end of an era naman ito para sa fans o MN Loves kung tawagin na kanya-kanyang reminisce noong unang nakilala ang grupo at nagpasalamat sa musikang hatid ng MNL48. Abangan sa aming pagbabalik, sospek sa akit-bahay sa Dagupan City, arestado ng mga otoridad. At sa MBC TV Sports, pagtanggal kay Jason Kidd bilang head coach ng Dallas Mavericks, isang mutual decision ayon sa management. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Nagbigay na ng go signal ang Department of Justice sa National Bureau of Investigation na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Alamin natin ang buong detalye mula kay Tina Nolasco. Tina, ibig sabihin ba ito ay anytime pwede nang arestuhin si Senator Bato? Baka dyan, Yuel. At yan nga ang kinama ni Justice Secretary Frederick Dida sa katatapos lamang na press conference dito sa Department of Justice. Ayon kay Secretary Dida, pwede na ngang ipatupad ng National Bureau of Investigation ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa bilang co-perpetrator ng war on drugs ng Duterte administration. Kasabay nito nagbabala si Secretary Dida sa mga tumutulong kay Senator Bato na magtago sa batas na sila ay maaari ring managot sa abangan ng iba pang detalye ng balitang yan mula rito sa DOJ. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Sa iba pang mga balita, isa ang napaulat na nasawi habang dalawa ang patuloy na pinaghahanap sa gumuhong sanitary landfill sa Davao City. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC
Media Group. Isang tao ang nasawi, 2 ang nasugatan at 2 pa ang nawawala matapos ang naganap na landfill slide sa sanitary landfill sa Barangay New Carmen, Tugbuk District, Davao City, Mayo 20, 2026. Batay sa inisyal na investigasyon, nangyari ang insidente 1:15 ng hapon matapos biglang gumuho ang bundok ng basura dahil sa naipong tubig sa ilalim nito. Bunsod ng sunod-sunod na malakas na pagulan, nabaon ng rumargas ang basura ang isang bahay na naging sanhi ng mga kaswalti sa lugar. Kinilala ang nasawi na si Cristil, 31 anyos, at isang scavenger na residente ng Furococho, Barangay New Carmen. Nasugatan naman ang isang 16 anyos na lalaki at si Lilibet, habang patuloy pang pinaghahanap sina Loisa, 78 anyos, at Rosetta, 67 anyos. Matapos matanggap ang ulat 1:50 ng hapon, agad rumisponde ang mga tauhan ng MAA Police Station sa panguna ni Police Major Philip Dave Udin upang magsagawa ng search and retrieval operations. Tumulong din sa operasyon ng Bureau of Fire Protection, Urban Search and Rescue Teams at iba pang ahensya ng lokal na pamahalaan ng Davao City. Patuloy pa ang retrieval operations at investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nasa likod ngayon ng Rias na Bakalan, Dagupan City Police Station ang isang 22 anyos na binata matapos itong maaresto dahil sa pagnanakaw sa isang bahay sa Bunuan, Binlok sa syudad. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nabatid sa biktima na silang mag-asaway nagtungo sa Baguio City noong Mayo 17 at laking gulat nila pagbalik nila kahapon bandang 12:00 ng tanghali ay natuklasan nila na sira ang kanilang main door na puwersahan itong binuksan at maraming gamit nilang nawawala gaya ng mga alahas, laptop, cellphone, pagda naglalaman ng mga legal documents at titulo ng lupa at $200 cash. Kaya agad sila nagsumbong sa Police Station 6 sa Bunuan, Tondaligan na mabilis namang nagsagawa ng investigasyon at sa pamamagitan ng technical tracking investigation na tukoy ang ninakaw na iPhone ay nasa isang cellphone repair shop sa syudad at dito na natukoy ang suspect na agad ay naaresto. Patuloy pa ang iniimbentaryong halaga ng mga nanakaw sa tahanan ng biktima at kasong robbery ang kinakaharap ngayon ng akusado. Mula sa Action Radio Pangasinan para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aristertate, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Natimbog dito sa bayan ng Katarman ang isang wanted ng Pasay City na nahaharap sa kasong qualified thief. Naaresto ng tauhan ng Katarman Police. Ayon sa ulat ng PNP Katarman, ang natimbog na wanted ay isang 52 taong gulang. Nagsagawa ng operasyon ng otoridad at ang wanted ay naaresto sa barangay ng Cagabaka na naturang bayan ng Katarman. Inaresto ito dahil sa bisa ng warrant of arrest sa nasabing kasong qualified thief na inilabas ang Regional Trial Court, Branch 118 National Capital Region, Pasay City. Halagang 40,000 pesos ang inilagak ng piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan. Matapos ang pag-aristo, ipinaalam sa akusado ang kanyang mga karapatan at dinala ito sa Katarman Municipal Police Station para sa kakulang disposisyon. Samantala, gumamit naman ng alternative recording device ang mga umaristong pulis upang matiyak ang tamang proseso. Patuloy na binibigyang halaga ng PNP ang pagkikipagtulungan at ugnayan ng komunidad upang agad na maire-report sa pulis ang mga nagaganap na krimen. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuturing ng Bangsamoro Federalist Party o BFP na isang uri ng political harassment ang inihaing petition for disqualification laban sa 3 BFP nominees na sina MP Dan Asnawi, MP Suwaib Oranon at Ustads Muhyiddin Usman. May kaugnayan ito sa nalalapit na First Bangsamoro Parliamentary Elections. Sa pahayag mula kay BFP spokesman Parliament Deputy Floor Leader MP Attorney Nagibs Narimbo, hanggang sa binabalita natin ito, wala pa rin umanong natatanggap na anumang opisyal o formal na abiso o anumang dokumento ang BFP mula sa COMELEC at sa petitioner. Sa social media lamang umano umiikot ang balita kung saan mas mabilis manong kumalat ang chismis kaysa katotohanan. Itinuturing ng BFP na ang layunin ng hakbang na ito laban sa 3 nominees ng BFP ay hindi seryoso kundi publicity stunt lamang umano para manakot.
Nais linawin ni MP Attorney Gibbs Narimbo na may legal na patakaran ang BFP kaugnay sa usapin ng political affiliation. At maliwanag po mano sa sikat ng araw nung tanggapin ang mga nominasyon, hindi pa ganap na natatapos ang proseso ng formal na pagrerehistro ng mga political parties. Kabilang na ang UBJP kung saan dating membro ang 3 nominees na subject ng petisyon. Kung kaya't wala manong sapat na legal na batayan ang party switching na inaakusa laban kina Asnawi, Uranon at Usman. Para sa MBC TV Network News, RH19, June Di Makutak, MBC, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pagkakaroon ng Human Immunodeficiency Virus o HIV ay hindi isang dahilan upang makaranas ang isang tao ng diskriminasyon, lalo na sa pagkuha ng trabaho, pag-enroll sa mga eskwelahan, access sa health services at iba pa. Kaya naman mayroong batas na layong protektahan ng mga may HIV o AIDS laban sa anumang uri ng diskriminasyon. Ang maaaring kaharapin ng taong gagawa nito, alamin sa report ni Dustin Bayog. Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay isang uri ng sakit na umatake sa immune system ng isang tao. Madalas itong nakukuha sa hindi ligtas na pagtatalik at kung hindi maagapan ay maaaring humantong sa Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS. Higit pa sa sakit na ito, isa pa sa kinakaharap ng mga taong mayroong HIV ay ang stigma sa lipunan at ang mas malala pa ay ang diskriminasyon o hindi pantay na pagtingin sa mga ito. Kaya nakalagay sa batas ang pagsisiguro na natatamasa ng mga taong may HIV ang basic human rights at napoprotektahan sila sa anumang uri ng diskriminasyon. Alinsunod sa Republic Act No. 11166 o ang Philippine HIV and AIDS Policy Act, partikular sa Section 49 nito, ipinagbabawal ang anumang uri ng diskriminasyon sa pagkuha ng trabaho, pagpasok sa mga eskwelahan at pag-access sa mga medical na serbisyo, kabilang ang burial services. Ipinagbabawal din ang dagdag restriksyon sa pagbiyahe, paghanap ng tahanan, pagbawal tumakbo sa eleksyon at hindi pagtanggap sa mga uri ng insurance at loan services. Ang mapatutunayan lumabag dito ay maaaring maharap sa kulong na 6 na buwan hanggang 5 taon o multa mula 50,000 piso hanggang kalahating milyong piso. Maaari rin maharap ang may sala sa administrative sanction tulad ng multa, suspensyon ng pagtanggal ng mga business permit o ng professional license. Kaya kung meron pa kayo nakikitang pinagbabawal na akto o meron kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy, bawal yan! Sa mundo ng basketball, tinapos na ng Dallas Mavericks ang kanilang ugnayan kay head coach Jason Kidd ayon sa anunsyo ng koponan nitong Martes. Sinabi ng Mavericks na ang paghihiwalay ay isang mutual decision matapos ang 5 season ng dating NBA champion guard bilang head coach ng franchise. Ang mga detalye panoorin sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Opisyal nang naghiwalay si Jason Kidd at ang NBA team na Dallas Mavericks sa isang mutual agreement ayon sa anunsyo ng koponan nitong Martes. Tinapos nito ang 5 taong panunungkulan ng dating NBA champion guard bilang head coach ng koponan. Si Kidd na nagdala sa Mavericks sa kanilang kauna-unahang NBA championship bilang player noong 2011 ay nakapagpaabot din ng malalim na playoffs run kasama si Luka Doncic, kabilang ang pag-abot sa NBA Finals noong 2024. Gayunman, bumagsak ang performance ng koponan matapos ang controversial na trade kay Doncic patungo sa Los Angeles Lakers noong 2024-2025 season, dahilan upang hindi sila makapasok sa playoffs sa 2 sunod na taon. Samantala, ang pagbabago sa coaching staff ay kasunod din ng pag-upo ni Masai Ujiri bilang bagong team president at governor ng Mavericks 2 linggo nang nakalipas. Aminado si Ujiri na pag-aaralan pa niya ang direksyon ng team kabilang ang papel ni Kidd bago tuluyang magdesisyon. Sa opisyal na pahayag, pinuri ni Ujiri si Kidd sa kanyang kontribusyon bilang player at coach at kinilala ang naging ambag nito sa pagbabalik ng franchise sa NBA Finals. Nagtapos si Kidd na may 205-205 record sa regular season sa Dallas at 22-18 sa playoffs. Sa kabuuan ng kanyang coaching career, may 388-395 record siya bilang head coach. Ayon sa Mavericks, agad silang magsasagawa ng masusing paghahanap para sa susunod na head coach upang maibalik ang koponan sa championship contention. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Winnie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Mundo ng showbiz, Road to Forever na ang magkasintahang Christine Reyes at Gio Tingson. Ang aktres engaged na sa dating chairperson ng National Youth Commission. Naritong report ni Showbiz Angel. Nahanap na ni Christine Reyes ang kanyang endgame. Ang aktres engaged na sa non-showbiz partner na si Gio Tingson. Inanunsyo ito ni Christine kalakip ang pictures mula sa kanilang pagbabakasyon sa Hong Kong at may caption na "Every timeline led here, endgame unlocked." Si Tingson ay dating chairperson ng National Youth Commission at nagsilbi rin itong chief political officer ni Senator Bam Aquino noong 2016 hanggang 2018. Kabilang naman sa mga nagpaabot ng pagbati para sa engaged couple ay sina Ann Curtis, Carla Abellana, Iza Calzado at Jessie Mendiola. Magunita na taong 2024 nang kumpirmahin ni Christine Reyes na annulled na ang kanilang kasal ng MMA fighter na si Ali Kativi at sila ay may 11-year-old daughter na si Amara, habang ang aktor namang si Marco Gumabaw ang huling nakarelasyon ng aktres. Para sa MBC TV Network News, ito po ang Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ng mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Biyernes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.